Good morning mga kababoy. So ito yung ating sasakyang binili. So ito ay binili namin just for sa business natin na pagbababoy. So ito ay kinakargahan namin ng biik. So 30 heads pag kami namimili ng biik, 30 heads dito kasya. Tapos feeds, yan. Kaya po to ng 18 sacks na feeds. Hanggang dito sa itaas na yan. Yan. 18 sacks. Pero sa ibang unit, yung walang ganito, biruin nyo guys, kaya niyang kumarga ng 1.5 tonelada, 1,500 kg. Ganun kabigat ang kaya niyang ikarga. So aircon, naka 4x4, naka off-road na rin yung kanyang mga gulong, nakataas. Tapos ang mulye, ayan, ilang piraso yan? 5. So sa regular na multicab ay 3 lamang. 3 piraso lamang. Pero yan ay 5 piraso. So walang problema pag yan ay kinargahan natin ng mabibigat. So ayan mga kababoy. So ito yung kanyang loob. Naka touchscreen na po yan. Ayan, ito po. Ito po yung i-on mo lang yan. At yun po yung selector ng fan. At ito po yung 4-wheel drive. Kung gusto mong dual mode, lahat ay kumakayod ang gulong. Ito. So ito ginagamit ko lang pag yung full tank yung likod, yung punong-puno ng pagkain. Ito. Dahil paahon dito sa amin, hindi pwedeng rear wheel lang yung gumagana at puno ka. Mahirapan yung makina. At least kung naka 4-wheel drive, dito mo lang yan, mag-shift na dun sa dito sa harapan, yung differential niya, meron siyang, ewan ko, electronic siguro diyan sa ilalim. Gagana na po yung 4-wheel drive. May dashcam na rin siya. Tapos, touchscreen yung ating yung sa stereo. Connected na rin siya sa dashcam. Pag nag-reverse ka, lalabas dito yung camera sa likod. Okay, so what else pa bang pwede kong nga pala, yung upuan. Yung upuan guys, maganda siya dahil pwede mo i-adjust. Ayun, oh. Pwede mo i-adjust. Pwede mong ipahiga. Yan. Pwede mong pahiga. Dahil may space pa siya dito sa likod. Yun. May space pa siya. Kasya ang bata dyan. Kahit 2 bata or ilang bata pwedeng ilagay mo dyan? 3? 4? Ayan. So ito ang ating tools. Meron tayong mga open range na socket. Ating tawag niyan impact tool. Yung cordless. So di battery siya. So yun mga tools na naka-prepare kapag halimbawa na meron tayong sasakyan. Yan yung OBD2. So kaya ko siya pinalagyan ng OBD2 mga kababoy dahil dito sa ating wala siyang yung indicator na halimbawa malapit na siya mag-overheat. Wala siyang indicator na yung kanyang engine ay sobrang taas ang RPM. So pinalagyan ko siya ng ng OBD2. Yan. So OBD2. So ito yung speed, RPM ng sasakyan natin. Tapos ito yung odometer, 1,477. And of course, huwag kang maniwala dyan sa na yan. Dahil ito ay galing sa Japan. So mostly, ang takbo niyan ay nasa 100,000 kilometer. Ang kagandahan lang sa Japan ay hindi po overloading pag gumamit ng sasakyan. Ay bawal sa kanilang overloading. Hindi katulad dito sa atin na kinakargahan ng kabigat-bigat as long as kaya ng makina. So ayan mga kababoy. Ito yung ECT sa coolant. Diyan po ako nag-base kung halimbawa ang ating engine ay malapit na siya mag-overheat or kung gumagana po yung ating radiator, yung water pump. Halimbawa pag gumana na po yung water pump, gumagana po yung
system ng yung cooling system niya. Pag reach ng 100, gagana po yung cooling system. So under po yung water pump at i-circulate po yung kanyang cooling system sa loob ng makina. Bababa siya ng 92. Ayan, so sarili ko lang kalaman mga kababoy. So bababa siya ng 92. So dapat pag pansin ko naman pag halimbawa umabot siya ng 100 degrees ang ano diyan, degrees. Dapat ay gumagana po yung cooling system, yung pababain niya ng yung init ng makina within 14 seconds. Pero pag lumampas ng 14 seconds at hindi na huminto yung water pump, ay ibig sabihin may problem. Ito yung sarili ko lang kalaman. May problem po yung system doon sa cooling ng engine. So ayan, meron tayong, ito yung battery voltage. Ito po yung average per kilometer per liter. So ayan, almost 20 kilometer per liter po yung kanyang matatakbo. Napakatipid, parang motor lang. So ayan, 19.9. So ipalagay mo na 20 kilometers per liter. So ayan, yung displacement o ba yan, hindi ko na alam kung itong dalawa na ito. Basta ito yung pinaka-importante sa akin, yung speed, RPM, yung sa engine temperature, yung odometer, tsaka yung voltahe. Yan. Pwede mo naman siyang ilipat-lipat. Yan. Pwede mo siyang ilipat-lipat. So depende na sa'yo kung ano yung gusto mo. Yan. So dito naman, ito meron kang gauge nga. Tatakbo yung ano na yan. Diba, apakan natin. Ayan o, tatakbo. Yun yung RPM. So, ayan. So, ito po yung engine temperature, yung voltahe. Ayan. Tapos may oras dito sa ilalim. So, ayan mga kababoy. Balik na lang natin dito sa ano ba yan? Yan. Yan ang gusto ko dahil nandyan lahat eh. Nakikita mo lahat. So, ayan mga kababoy. Yun po yung ating nabili na multicab. Meron siyang headboard. Yan. Pwede ka maglagay kung ano-ano dito. Maganda. May headboard siya. Tapos, napakalamig ng makina. Napakalamig ng aircon. Hindi makina. Napakalamig ng aircon. Dito naman sa kanyang touchscreen na stereo. Ayan. Merong Bluetooth. Ginagamit ko lang dito is Bluetooth. So, ayan. At least so far, yun lang yung ano. Doon naman sa part ng builder, may mga, siyempre, pag bumibili tayo ng sasakyan na ganitong SAR Plus, dapat ay, huwag mong i-expect na 100% maganda yung pagkakalagay, pagkakakabit, yung pagka-assemble ng unit. So, kailangan mong, tulad nito, may mga, dito, mayroong, ito ba yun? Yan, walang, ano yan, walang tornilyo. Pero matibay. Yan. So, hanapan naman tornilyo yan. Hanapan ko pa. Tapos, second naman doon sa builder, dapat ay maitali man lang ng ayos. Hindi na naitali ng ayos eh. So, kailangan ko pang hanapan ng way yan para maitago man lang ng kaunti. So, ayan mga kababoy, yung ating unit na nabili na ang purpose ay pang negosyo, kasama sa ating pangkabuhayan. Ayan, ito po yung kanyang pinaka ano ng unit natin. So ayan mga kababoy, see you sa susunod natin na video. Sana nakatulong po yung ating sinishare ko sa inyo na yung pagbili na sasakyan na yung talagang magagamit, hindi lang sa pang araw-araw na pangbiyahe, kundi doon sa ating negosyo. Ayan mga kababoy, see you sa susunod natin na video.